Luluto ako ng gitaang kalabasa, pero hindi ko lalagyan ng hotdog. Kasi bakit mo naman lalagyan ng hotdog yung kinataang kalabasa? Hindi naman yata bagay yun. Ground pork. Choknat. So habang inaantay kong kumulo ng niluluto ko, nagbabasa-basa muna ako dito ng tungkol sa hotdog. Pagkatapos mong gawin lahat ng mga to, lalagyan mo na ngayon siya ng gata. Bago ko nga pala ibuhos tong si Coco Mama, hindi nyo natatanong, itong si Coco Mama, siya yung nanay ni Coco Melon. Ito yung airmat niya, si Coco Mama. Tatay niya, si Coco Beware. So, yun na nga. Nagkagustuhan tong si Coco Mama at si Coco Beware. Tingnan mo naman, oh. Di ba si Coco Beware, black. Kamukha ni Beyonce, si Coco Mama, eh. Oh, ang ganda ng complexion ng balat niya, eh. Iba yung pagka-brown. Medyo hawig kay Beyonce. So, nung nagkatuluyan sila, si Coco Melon ng naging bunga. Yun lang yung alam ko. Pag nakita mo lang kumukulo ng ganyan, eto na yung tamang oras para ilagay mo yung kalabasa. Ilagay mo na din yung sitaw. Habang nagbabasa ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang bumukas yung hotdog. Bumukas siya. Nagulat na lang ako na may biglang lumabas na dalawang hotdog. Dahan-dahan nalaglag. Nubuhan ko pa siyang pigilan. Kaso, hindi rin umubra at tuluyan nang nalaglag. Wala na akong nagawa. Nung nakita ko na nakalubog na yung dalawang hotdog doon sa niluluto ko, wala na akong nagawa, kundi tinanggap ko na lang. Hinalo ko na lang siya. Andyan na yan. Wala rin tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Natutunan ko dito sa aking pagluluto ay yung acceptance. Na dapat sa buhay mo, tanggapin mo yung dalawang hotdog. Yun yung lesson. Huwag ipagkait ang hotdog sa gata.